Gusto ba ako? Oo naman. Bakit sabi nila, pag ko kasi ang pangutang ng ilong ko. Gusto ko kasi maging matakot ilong ko kahit pa paano, gaganda naman ako. Ako rin, problema ko rin yan eh. Pero, may alam kami ni Vicky. Narinig namin sa pinagkakwentuhan niyo sa kanto. Ang alin? Magpapata ako sa ilong? Oo, meron. Meron? Magkano? Mura lang? Mura lang talaga. Kasi, ewan ko lang kung saan ka. Vicky sa yun. Dun sa kaibigan ko, yung best friend ko. Alam mo, napakaganda niyang mag-ayos kasi tingnan mo naman sa akin, pinalakihan ko yung moves ko kasi gusto ko, well, magkagusto sa akin, kahit maliit. Ito, safety pa rin. Uy, ganon, di ba? Gusto ko maging maganda. Ano ba? Matutulungan niyo naman ako. Maging maganda. Balita kasi, marami na doon ng maganda. Ganon. O sige, tulungan niyo ako bukas sa bukas punta natin. Uy, kailan ba balak mo pa rin ako? Kung saan ako yun. Ayun na agad. Naka-uniform tayo. Ano, pwede ba doon? Oo naman, kahit anong gusto, okay lang sa kanya. Sige na, pwede naman pala eh. Sige na, may date kasi ako bukas. Sige na, gusto mo maging maganda. Sige na nga ako na tayo. Ano na ba yun? Sana yung bahay ni Doc Jason. Bakit kasi yung bahay niya? Parang haunted house. Hindi, ganyan talaga. Tulog ka lang. Parang, Jason? Ako po kasi doktor. Ako rin si Pagya. Hello. May gusto mong fan sa'yo na papagalaw siya. Gusto ko kasi maging matakot yung ilong ko. Okay lang ba ang budget mo? 10,000 lang po eh. 10,000? Akin 2,000 lang. Kayong dalawa? Oo. Ano naman sa'yo? Ano, yung ilong ko rin, tapos mapapaputiin na ko. Taga-saan kayo? Hindi lang ako sa, ano naman ako sa may kabilang bayan. Okay. Ikaw? Sabi lang ko may ano. Sigurado ba kayo dyan? Baka mamaya mag-usig kayo sa gagawin ko sa inyo. Bakit? Hindi kasi diba? Gusto ko naman po magpapatakas. Gusto naman po magsusiyan. Mas okay naman po ang pag-opera niyo, di ba po? Siyempre ako pa. Hindi kayo magsusisi. Magaling talaga yan. Ano po siya? Ako may gawa na kami niya. Oo, sa'yo na ako. Mrs. Ramos, Miss Sase, wait lang ha. Ayusin ko lang yung gamit para sa operasyon namin. Okay? Okay, sige po. Wait nyo lang ako dito. Asan yung assistant ko? Oy, ayusin nyo muna to. Asigasin nyo muna to. Ayusin ko yung gamit ko, okay? Wait lang. Okay, asigasin. Okay. Uy, sigurado na pa kayo sa decision nyo? Oo naman. Ano kayong ilong? Ay, naku. Baka masisi ka yan. Hindi, okay lang yan. Kasi pagustuhan ko rin naman talaga magpag-decision. Yes, mas mura dito. Saka magaling daw tingnan mo naman yung kaibigan niya daw. Nagpapira na. Wait lang, iba ang dito sa dito. Kasi baka mamaya may mapapig dyan. Mamaya, ay naku, iba naman yun. Pero di ba nila naman baka pakalimutan na ilang buwan yan. Hindi dapat sa yung okay, ang gusto ko, magpapira ako. Okay, wala nang kukontra doon. Tama, okay na lang tayo. Tayo nga, kung mag-dismosan yung dalawa lang ko eh. Okay, Mrs. Ramos, halika na rito. Umpisa na natin ang operasyon. Next, pasok na! Sige, ingat. Ma'am, kasi ang sakit ng ilong ko, nagpapira ako. Akala ko effective sa opera niya. Itong ilong ko, sakit sa akin. Huwag mag-alala ka. Tara. Tao po! Nandiyan kayo, doktor na peke! Tao po! Ano ba kailangan nyo? Nasaan nyo si Mamo?
muna. Ako na bahala dito. Yan. Lalo sa naka-lisensya po ninyo, ma'am. Bago po kayo mag-opera, kailangan may lisensya kayo at wala akong dapat po kayo nag-opera. Yan ang mga nakakala sa mga taong nagkukulorin ako. Siguro hindi lang ako nag-estimalite eh. Hindi lang ako. Marami na siguro. Pero sorry, pero kailangan nyo magpaliwanag sa... Ako, kailangan ko yan. Isasama ako ng uso sa inyo. Huwag niyo akong gawin parang asong hihila, okay? Okay na, wait. Yan, dapat sa kulong yan. Sino ang ginawa sa akin? Nagsabi ba mo na? Ito po. Ano po ba yun? Yes, hi. Ako kasi yung opera ng sa second doktor. Tara, basta mo tayo sa ulit na ako. Kapatid, ini, Ramos ko. Okay? Okay. Can you explain to me kung bakit nangyari yan? Ilang lang ba talaga yan? Sa ilang lang po, kasi dito, gusto ko pa kasi kakilala kasi ako. Lumapit kasi ako sa kakilala ko. Sabi niya may kakilala sila doktor na ma-opera ng ulo. Eh, doon sa ulo ko opera kasi po mas mura. Eh, hindi ko naman po alam na pwede pala siya. Baka pala yung mga ginagawa dito sa pagpapatid. Eh, ito po ang nangyari sa doktor. Hindi po siya effective. Tapos, nangangati po, parang nangingirot siya. Yun po. Kaya nagreklamo ako. Nung nalaman ko po na peke para siya, wala siyang lisensya. Ayun. Sinuli na po siya, kaya hindi ako natulong sa inyo kung ano gagawin ko. Kung gumaling. Okay, let me do the job. Tara. Okay, now, after 1 month of surgery, how do you feel? Feel ko yung wala nang pahingirot sa ilong ko. At saka, maganda na yung ilong ko kaysa dati na mas lalo akong gumanda. Mas napansin ko na mas kailangan ko tanggapin ko anong meron ako. Hindi ko kailangang magpaibot sa mukha ko. Kung anong binigay sa akin, yun na yun. Saka thank you sa'yo sa pagtulong mo sa akin. Akala ko hindi nagagaling yung ilong ko. No, you're welcome. Alam mo kasi, kailangan na talaga tanggapin mo kung ano yung bigay ng Diyos. Ngayon, yung natutulang mong aral ngayon dito. Yes. Ayun, hindi dapat magtiwala. Agad-agad sa mga hindi mo pa masyadong kakilalang tao. Yun ang natutunan ko na kahit mura, hindi ka basta-basta sumugod agad. Kailangan tingnan muna yung kung ano yung meron siya. Halimbawa, lisensya kung meron ba talaga siya, kung talagang totoong doktor siya. Ayun. That's all.